Good morning! For today's video ay excited po akong i-share sa inyo ang aking pizza puto. Ayan, picture pa lang po parang mukhang ang sarap-sarap na. So ito na po yung 1 cup all-purpose flour, 1 tablespoon baking powder, 1/2 cup ng white sugar. Pwede ka pong mag-less kung gusto mo. Pwedeng 1/4 cup na white sugar. Maglagay po ako ng 1 cup ng water. Then, isang large egg. At saka haluin natin. Yung tamang-tama lang po talaga. Yung 1 cup ng water sa 1 cup ng all-purpose flour. Yun po talaga yung tamang ratio sa paggawa ng puto. Yun, kailangan halong-halo at wala ng buo-buo. Pero wag naman po nating i-overmix yung ating mixture ng puto. Para maganda po ang maging kalabasan. So, naglagay po ako dyan ng ginayat ko na 2 pieces lang po yan yung ham na square. Sweet ham. Dalawang lang. Diba pag mabili mo yon na na siya, naka-slice. So, dalawa lang. Pinino ko talaga para makadistribute mabuti dito sa ating puto butter. Yun, naglagay po din ako dyan ng green and red na bell pepper. Naghalo ako din, nagtira pa po ako para sa toppings natin. Since pizza po ang ating ngayon. So, greenish ko po yan ng konting oil ang ating mga puto molder. Kasi di ako nakapaglagay ng oil doon sa mixture ko. So, 2 tablespoons sa bawat large na puto molder. Large po ang puto molder na yan. Naglagay lang din po ako dyan ng pineapple tidbits, tapos yung ham, saka yung maliliit na pagkakagayat ng red and green na bell pepper. Pwede ka pong maglagay ng pizza sauce sa ibabaw, kaso hindi po ako naglagay kasi the last time na ginawa ko ito at naglagay ako, hindi po naging maganda yung itsura niya. Kaya may option ka kung maglalagay ka ng pizza sauce, pwede rin naman pong hindi na. Kagaya po niyan. So dati naglalagay ako ng konting-konti lang. Kaso minsan pag inisti mo siya kumakalat, pangit yung nagiging kalabasan. Pero pwede mo pa rin namang subukan. Malay mo ma-perfect mo, 'di ba? So, ganito lang din po yung pag-assemble, pero habang ginagawa natin to, dapat nagpapakulo na tayo ng tubig sa steamer natin. Dahil sa tapos na tayong sa mga molder, ay steam na natin. Nilagyan ko po pala yun ng cheese sa toppings. Ayan, 12 minutes to 15 minutes po na pag-steam. Ganyan na po yung kakalabasan. So, ito na po yung ating unang salang ng ginawa nating pizza puto. Meron pa kasing pangalawang salang. May natira pa. So, tanggalin natin sa mga molder. So, ayan, napaka-perfect at napakaganda po ng ginawa nating pizza puto na hindi natin nilagyan ng pizza sauce. Pwede mo yan lagyan ng konting-konti lang. Kasi pag damihan mo, di po talaga maganda yung itsura. Ayan, yung ating ginawa. Diba? Pwede ka mag-eksperimento ng mga ganito. Pwede mo siyang hindi lagyan ng bell pepper. Kasi baka yung mga bata na kakain ay ayaw nila niyan.
So, pwede mo rin siyang hindi nalagyan. So, nasa sa inyo na po, pwede kayong magdagdag ng kung ano pang gusto nyong gawing toppings. Pero ako ayos na po yan. Ham, cheese, then red and green na bell pepper na konting-konti lang po. So, ito na po yung ating finished product. Napakaganda, napakasarap po, itsura pa lang. Napakasarap na po niyang tingnan. So, kung gusto nyo po na ma-try ito, andyan lang din po, binanggit ko na kung ano yung mga ingredients na ginamit ko sa pagluluto niyan. Ayan. At para makita nyo po yung loob ay kukuha tayo ng isa para hatiin natin para naman makita nyo anong itsura ng loob ng ating puto. So, ito po napakakinis, napaka-perfect ng pagkaitsura niya. At ayan naman yung loob ng ating puto. O, diba? Andyan yung mga ham na nilagay natin. Saka yung mga bell pepper. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Thank you.